Kaya mga sister sa pananampalatayang Islam, mag-anda natin. Sabi ng Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Ang bawat may buhay ay matitikman ang kamatayan. At sa pamamagitan nito, babalik ang mga nilikha sa Allah na kanilang Rab na tagapaglikha upang sila ay hukuman. Ang kamatayan ay dalawang klase. Minor na kamatayan at saka permanente na kamatayan. Kapag tayo ay natutulog, ibig sabihin, yan ay kasama po yan sa kamatayan, mauts. Pwede ibalik ang Allah subhanahu wa ta'ala ang ating kaluluwa sa ating pangangatawan. Minor na kamatayan. Pero kapag hindi na binalik ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay permanente na kamatayan. So ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang katawan at sa kaluluwa kinumbay. So naging buhay. Pero maghihiwalay sa oras ng kamatayan, al-mauts. Pag naghiwalay na, ay hindi na sila magkakatagpuan muli. Mga sister sa panampalatayang Islam, ang ating katawan ay babalik sa kalupaan. Balik sa kalupaan, at itong kaluluwa naman ay babalik sa may kapal. So mga sister sa panampalatayang Islam, sabi ng Allah Azza wa Jal, itong unang series ay How do we prepare? Ito ang unang series natin. Sabi pa ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa innama tuwaffa ujurakum yawmal qiyamah. Walang pag-aalinlangan, makakamtan ninyo ang kabayaran sa inyong mga gawain ng buo at walang kakulang-kulang sa araw ng muling pagkabuhay. Muling pagkabuhay. Ibig sabihin, lahat ng ating nagawa, lahat ng ating ginawa, masama man o maganda, ayan ay babayaran ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ayan ay makakamtan natin sa kabilang buhay, mga sister. Yan ang dahilan kung bakit mayroong dalawang anghel sa ating mga tabi na sila ay sumusulat sa mga magandang gawa at mayroon ding kabila na sumusulat ng mga masasamang gawa. Kaya panatiliin natin na makagawa tayo ng mga maraming magagandang amal, at itong hindi magandang amal ay maiwanan natin para tayo ay manatili maging magatagumpay sa kabilang buhay. Sabi pa ng Allah, faman zuhdiha 'anil nar wa udkhila al-jannata faqad faz. Ibig sabihin sa makatwid, sino man ang pinarangalan ng kanyang Rab na tagapaglikha at niligtas niya sa impyerno at pinasok niya sa al-jannah, katsiyakan nakamtan niya ang sukdulang tagumpay na kanyang hinahangad. Sa totoo lang, mga sister, iyan ang ating hinahangad. Walang sino man sa atin na ang kanyang hangad ay magtagumpay sa kabilang buhay. Ibig sabihin, makapasok tayo sa paraiso ng Allah Azza wa Jal. Walang sino man sa atin. Kaya mga sister sa panampalatayang Islam, paghandaan po natin itong pamumuhay natin sa mundo ay napakaiksi lamang. Tulad na ng banggit ng ating mga ulama, isa sa mga halimbawa
ay yung isang taong naglalakad sa isang disyerto at dahil sa napakainit, mayroong isang punong kahoy na siya ay nagsilong lang. Nagpahinga lang. Pagkatapos ay hindi na magtatagal, ay talagang aalis siya doon dahil kailangan maabot niya ang kanyang patutunguhan. So yan ang halimbawa sa pamumuhay natin sa mundo. Ibig sabihin, napakaiksi. Doon sa kabilang buhay, tuloy-tuloy na yun. Tulad din ng isang dumaan sa bridge na kailangan ay mabilis makaalis siya doon. So mga kapatid, mga sister sa Islam, dito sa pamumuhay natin sa mundong ito ay mapanlilang lamang. Wamal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Dahil ang buhay na makamundo ay isa lamang na mapanlilang na kaligayahan na may hangganan. Kung gayon ay huwag kayong mapaninlang. So yan po ang katotohanan sa pamumuhay natin sa ating mundo. So ibig sabihin, kailangan ay aralin natin ano ang mga paraan para ako ay magtagumpay. Magtagumpay ako dito sa mundo at sa kabilang buhay. Iba pa sa sinabi ng Allah Azza wa Jal. Sabi niya, Aynama takunu nudrikumul maut walau kuntum fi burujin musayyadah. Kahit saan man kayo, naroroon, ang kamatayan ay darating sa iyo. Kahit saan lupan man kayo, kahit kayo ay nasa loob ng inyong mga kota na itinayo ng pagkatatag-tatag na malayo sa lugar ng labanan, at kapag dumating ang nakatakdang panahon, kayo ay mamamatay. Kayo, kahit nandun tayo sa pinakamalakas na kota, may mga kwento ang ating mga ulama na may isang tao na lagi siya every time na siya ay nag-aalok ng pagsamba sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, na hindi niya tinatanggal sa kanyang dua na maging matagumpay yung anghel na naka-assign dun sa araw. At isang araw, yung anghel na naka-assign din sa araw na yan ay nakita niya yung amal, yung dua. Kaya hiningi na sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na mamit niya yung isang tao na yun. Kaya pinahintulutan ng Allah yung isang malakal maut na makita sila ng manusia na yun. Pagkatapos, mga sister, hiningi niya sa kanya na makasama siya doon. Sabi niya, humingi tayo ng pahintulo sa Allah Subhanahu wa Ta'ala dahil wala mang manusia na pwede makasurvive sa aking lugar na kinaroroonan. Kaya pinayagan siya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na makapunta sila sa araw. Napakainit. Walang makakasurvive. Pero pinahintulutan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. At sa panahon na yun na nakarating siya doon, dumating na yung kanyang kamatayan. Kaya hinihingi niya, dahil pinaka-objective niya talaga ay sumama siya doon. Inisip niya na pag nandun siya sa lugar na yun ay hindi siya maabutan ng kamatayan. Hindi siya di makarating doon yung malaikatul maut. So ibig sabihin, mga sister, walang lugar. Hindi natin pwede iwasan itong kamatayan. Likulli ummatin ajal. Idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'ah wala yastaqdimun.
sa bawat na tao, sa bawat na sambayanan ay mayroon silang kanya-kanyang kapanahunan upang matapos ng kanilang buhay, pagtatakda ng kanilang buhay o kamatayan. At kapag dumating ang panahon na yaon na natakda bilang katapusan na kanilang buhay, ay hindi na sila magkakaroon ng kakayahanan na ito ay iantalain o niusad nito ng kahit isang sandali. Kahit isang sandali. Maliban lang sa dua. Kasi ang dua, ayan lang ang makakatanggal sa tadhana ng Allah subhanahu wa ta'ala. So noong nilikha na tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala, kasama na doon yung mga tadhana ng ating pamumuhay, yung qadar ng ating pamumuhay. Mayroon sa atin na abot na ganitong edad na ito, abot ng 90, 70. Pero sa panahon natin ngayon, itong mga generation, itong umah ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, napakaswerte natin na tayo ay umabot sa edad ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. 63 years. Kung isipin ninyo mga sister, sa ating mga edad ay pwede natin ihambing ating mga sarili sa edad ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ilang taon ng Nabi? 63 years. Ako, ilang taon na ako? Halimbawa, 51 years. So, parang sandali lang. Naisipin mo mga sister, noong ikaw ay bata, ako, kung isipin ko, halimbawa, simulain ko sa grade 1. Nag-aral ako ng grade 1. At parang nakikita ko, noong ako ay unang pumasok sa eskwelahan, yung mga kaklase ko sa pag-uwi sa bahay, ano ang ginagawa ko sa bahay pag-uwi, ginagawa namin noong malilit kami. Parang kahapon lang. Ibig sabihin, napaka-iksi. Matandaan ko. Ano ang ginagawa namin. So parang kahapon lang. Ibig sabihin, napaka-iksi itong pamumuhay natin. Qul innal mauta alladhi tapirruna fa innahu mulaqikum thumma turaduna ila alimil ghaibi was shahada fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Sabihin mo ya Muhammad, katotohanan, ang kamatayan ng inyong tinatakasan ay walang pag-alinlangan makaharap ninyo. Kasi walang nakakagusto sa atin ng kamatayan. Mayroon ba na gusto ko na Basta ipinagbabawal hingin sa Allah subhanahu wa ta'ala ang kamatayan. So walang nakakagusto sa atin. Dahil katotohanan ito ay darating sa atin. Darating sa inyo sa katapusan ng inyong buhay. Pagkatapos kayo ay babalik sa araw ng muling pagkabuhay tungo sa Allah na siyang ganap na kabatid anumang lihim at anumang nakikita. Ibabatid niya sa inyo ang inyong kinagawian na gawin at ayon dito kayo ay tutumbasan. Wa ma tadri nafsun bi ayil ard tamut innallaha alimun khabir. At walang sino mang may buhay ang nakaalam kung saan kalupaan siya mamamatay. Kasi kung alam ko na doon ako mamamatay sa probinsya, ay hindi na ako pupunta doon. Para hindi na ako mamatay. Walang nakakaalam. Mayroong sabi niya, doon ako sa Saudi, mag-hajj na ako doon dahil baka gusto ko mamatay doon. Pero hindi niya pala alam na hindi siya mamamatay doon. Walang katsiyakan po. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay alim, ganap na siya ang nakakaalam. Siya ang nakakaalam ng mga bagay na nakikita at di nakikita ng walang hanggang tagamasid sa lahat ng bagay at sa lahat ng pagkakataon. Allah subhanahu wa ta'ala ay khabir, ganap ang kanyang kagalingan at walang anumang bagay na nahilim sa kanya. Mga sister sa pananampalatayang Islam, al-maut, sabi ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-maut bagtatan.
ang kamatayan. Ngayon ko lang na tanggap, sister, yung yung text mo. Al-maut, kamatayan. Ibig sabihin ng kamatayan, ang final na paghihiwalay ng ating katawan at kaluluwa. Mayroon tayong katawan, pero itong dalawang entity, nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay mag-combine. Hindi natin nakikita ating kaluluwa, pero nandito sa ating katawan. At pag kinuha na ng malakal maut ang ating kaluluwa, dahil ibabalik sa may kapal, yan po ang kamatayan. Alam niyo mga sister, minsan may mga tao na nagkikita kayo, pero malapit ang inyong puso sa isa't isa. Hindi mo siya namit, pero maluwag ang sarili mo sa kanya. Hindi mo pala alam na iyong kaluluwa na yun ay magkapitbahay kayo doon. Diyan, lugar ng mga kaluluwa noong nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya maluwag parang close na kayo Close kayo. Pero ito palang kaluluwa niyo ay magkaibigan na doon sa lugar na yun. Opo mga sister. So sabi ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mautu bagtatan. Ano ibig sabihin ng bagtatan? Ibig sabihin, bagta ay bigla-bigla. Bakit sinabi na bigla-bigla? Kasi, halimbawa, ito maganda ang ating pangangatawan, wala tayong COVID, wala tayong sakit, pero maya-maya natulog, hindi na nagising. Bigla. O pumasok siya sa opisina at binalik niya, nabangkay na, katawan. Kaya bigla talaga ang pagkawala. So mga sister, sa panampalatayang Islam, dapat po natin paghahandaan. This is the first series of this lecture. So, kaifa tatadakkarul maut. So, how do we prepare? Paano natin paghahandaan ang kamatayan? Ikhwatal muslimat, mayroon po akong inihanda ng mga puntos para tayo ay maghanda. No exception. Talagang pagdating ng kamatayan, babalik. Para hindi po huli sa lahat, kailangan ay maghanda tayo. Ihanda po natin ang ating mga sarili sa pagdating ng malakal maut. Nang sa ganoon ay, alam niyo, pag dumating na dito, kasi dito siya dadaan ang ating kaluluwa. Dito pa lang ay mararamdaman mo. Halimbawa, kung ikaw ay handa, mararamdaman mo ang tamis ng buhay sa kapilang buhay. Dito pa lang, hindi pa siya nakalabas. Pero pag ikaw ay handa, mga mahal kong sister, ay mararamdaman mo na. Dito pa lang, sa pagdating ng malaikatul maut, ay mararamdaman mo na ikaw ay handa. So dapat talaga ay maghanda tayo. So ang katanungan ay paano? Yun ang katanungan. Paano mo ihanda ang iyong sarili? So makinig kayo dahil isa-isahin natin ang mga puntos na ito. Unang puntos, min talabil ilm bil Islam, to learn a knowledge, alamin, examinin ang ilmu tungkol sa ating agama, tungkol sa dinul Islam. Pangalawang puntos, al-mumarizatu, ibig sabihin, pagsagawa ng mga, ano ba itong mga ilmo?
ano itong pamumuhay, ano itong klaseng buhay. Kasi ang Islam is the way of life. Paraan po ito ng pamumuhay. Ang ilmu sa din ay paraan ng pamumuhay. Sabi ng isang ulama, sabi niya, it is not recommend na ikaw ay mag-aral lamang sa mga seminar, mag-aral o mag-research sa online research. Dapat, sabi niya, iwasan natin yan. Dapat tayo ay mag-aral. Formal schooling. Ibig sabihin, mag-aral sa madrasa talaga. Pero sinagot ko siya. Sabi ko sa kanya, mahal na guro. Totoo yun. Pero, hindi ibig sabihin ng hindi pwede na makinig ng seminar, mag-aral sa online, mag-research. Kasi ang sabi niya, tulad ng pag-aral ng medicine, hindi yan makuha ng makinig lang sa lecture. Sabi ko sa kanya, hindi sila pareho eh. Hindi pareho ng way of life. Doon sa medicine o sa engineer, kailan talaga mag-aaral ka kasi mayroong laboratory. Magpatayo ng ilang semento na ilang gagamitin mo na mga gamit doon. Kailang pag-aral. Pero itong ilmu din, it is a way of life. Makinig, absorb, and act. Makinig ka. Tulad ng pagturo ng Nabi sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga sahaba. Nung dumating ang Jibril alaihi salam, itinuro niya sa Nabi through dictate. At ang Nabi sallallahu alaihi wasallam itinuro niya sa kanyang mga sahaba na parang ganito. Kinuwento niya. So inabsorb, memorize at itinuro at isinagawa. So ganun mga sister. Isagawa. Yun ang pangalawa. Ilmo. Pagkatapos ng ilmo, isagawa. Anong pangatlo? Al-ikhlas. Kailangan ay ikhlas. Para lamang ito sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pang-apat na puntos ay sahih al-iman. Ibig sabihin, ito ay tunay na pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang panglima, al-jihad, struggle. Struggle ito. Hindi kung ibig sabihin ng tinutukoy nung na jihad ay makipaglaban. Mamaya, isa-isayin natin ang discussion. Ang pang-anim, al-adarak. Kailangan ay maunawaan mo. Ano ang unawain mo? Maintindihan mo na anytime, any moments ay darating sa iyo ang kamatayan. Ang pangpito, ito ang naisa sa napakahalaga. Al-Islam huwa an-nafs. Ang Islam ay ang tungkol sa iyong sarili. So, sabi ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, mamanak ang pinakamatalino na tao, sabi ng Nabi, ay siya ay patuloy na nag-iisip tungkol sa at naghahanda para sa pagdating ng kamatayan. So, lagi natin po isipin mga sister. So, mintala bil ilm. Dapat po natin aralin, alamin. Tulad itong ginagawa ninyo. Ito ay isa sa paraan ng pag-aral ng ilmo. Makinig sa ating mga lecturer, sa ating mga muhadir, at memorize o isulat, absorb. Ang Nabi sallallahu alaihi wasallam, imagine niyo mga sister, ay ang Nabi sallallahu alaihi wasallam ay nanggaling siya sa mangmang na komunidad.
At ang Nabi sallallahu alaihi wasallam ay illiterate. Hindi man siya nag-aral, hindi siya engineer, hindi siya ano pa mang ilmo. At bakit? Kasi nagmulat tayo ng wala. At siya ay tinuruan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng ilmo. At itong ilmo na ito, na itinuro ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ating mahal na Nabi sallallahu alaihi wasallam na nag-expand. Everything expanding. Kahit yung medicine, engineering, technology, ay inikwento ng Nabi sallallahu alaihi wasallam sa pamamagitan nitong Quran na ito. At ito na-expand sa buong mundo. Ito ang ilmo. Pero ito ang ilmo din na tinutukoy natin na dapat natin aralin. Bakit? Kasi kailangan malaman natin, mga sister, ano ang pagkaiba ng haram at sa halal. Ano ang mga pinagbabawal na dapat natin iwasan? At ano ang inuutos ng Allah subhanahu wa ta'ala na dapat natin isagawa. So yan ang ilmo na dapat natin pag-aralan. So sa panahon ngayon, dahil sa dami ng mga muhadir natin sa mga seminar, bukod pa sa online study, dati ang hirap talaga mag-aral sa ating mga guro. Pero sa ngayon, pwede ka mag-aral ng online. Kahit man yung nakulong, paglabas nila sa kulungan, isa silang mga magagaling magbasa ng Quran na nagtuturo ng Quran. Hindi lang basta-basta magturo ng Quran, kundi pati sa akhirat ay master nila. So ibig sabihin, kahit yung mga taong nasa kulungan ay nakapag-aral. Tayo pa kaya, mga sister? Nandito tayo sa labas. So pag-aaralan natin ang ilmo. So maraming klaseng ilmo sa Islam. Halimbawa, yung ilmo fiqh. So paraan, the way of life. Fiqhi. Paano mag-abdas. Paano magsambayang. Paano mag-hajj. Paano magpuasa. So nandiyan yan lahat. Kinuplito yan. Ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang sinasabi as-sariyatul hayat. The way of life. So pag tayo ay marunong na sa ilmo, o nakapag-aral na tayo, o tayo ay nag-aral, kailangan ay isagawaan natin al-mumarisatu. Kasi ang ilmo, kahit gaano kalaki ang iyong ilmo, na kung hindi mo rin isinasagawa, ay useless. Anuin mo yung ilmo na hindi mo isinagawa? Anuin mo yung gaano kagaling ang pagbasa mo ng Quran, o gaano kagaling ang namemorize mo, gaano kadami ang namemorize mo, kung hindi ka rin nagsasambayan, hindi mo rin nagagamit sa amal. So ibig sabihin, mga sister, kung ano man ang ilmo na ating natutunan ay kailangan po ay isagawaan natin. Halimbawa, natutunan natin na ganito ang haram na ito, ay huwag natin gawin. Pangatlo, al-ikhlas. Al-ikhlas, alam niyo, ang tinatanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala amal. Itong pagsagawa natin ng amal, itong ilmo, marunong tayo magsambayan. Dahil, siyempre, pinag-aral natin. At isinagawa natin. Tayo ay nagsambayan. Pero kailangan ay ikhlas. Ikhlasun niya. Kasi kung hindi ikhlas, yung ating pag-amal, ito ang, halimbawa, itong pagpunta natin sa mga lecture, mga nadwat, ay ikhlas. Kaya ako pumunta dito
dahil gusto kong matuto. Ito ay ikhlas para sa Allah subhanahu wa ta'ala, lillahi ta'ala. At itong pagka-ikhlas natin mga sister, hindi natin makamit itong kadalisayan kung wala sa atin ang sahih al-iman. Kung wala tayong tunay na pananampalataya, hindi natin makamtan itong pagkaroon ng ikhlas. Dapat po tayo'y tunay na nampalataya sa Allah Azza wa Jal. Sahih al-iman, ito ang kanyang definition. Tunay na may pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tunay na may takot tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tunay na nakasalalay at hingi lamang tayo sa Allah Azza wa Jal. Tunay na umaasa lamang sa Allah Azza wa Jal. Tunay na nagtitiwala tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit itong iman mga sister ay hindi magbumula lamang sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga kitab o usap-usapan o tungkol sa Islam, o pakikinig sa mga madamdamin ng mga wasiat. Ito ay makakamtan. Tanda dito mga sistera, itong iman na ito ay makakamtan sa pamamagitan ng jihad, struggle. So number 5, anong tinutukoy ito na struggle? Jihadun nafs. Kailangan ay labanan natin ang ating mga sarili. Hindi po tinutukoy dito ng lugar na tayo ay pumunta sa iba't ibang lugar at subukang i-convert o pagbalikin loob ang buong mundo para sa Islam. Hindi po ibig sabihin na ikampay ang kampilan sa mga hindi nampalataya at peramdam sa kanila ang kasindakan ng Islam na maaari matikman nila. Mga sister, ibig sabihin po, ito ay pagsisikap po o pagpupunyagi upang linisin o tanggalin ang mga masama sa ating mga sarili. Ano ang tinutukoy dito mga minamahal na sister? Ang tinutukoy dito na tatanggalin ay ang mga sakit ng ating mga puso. Ang Nabi sallallahu alaihi wasallam, nung sila ay nagtagumpay, na-conquer nila ang Makkah ng walang dugo na lumabas. Kasi kusang loob, sumuko yung mga kalaban ng Islam na sila ay pumasok. At sinabi ng Nabi sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga sahaba, tayo ay tapos na tayo sa maliit na jihad. At ngayon ay ang harapin natin ang pinaka-jihad, ang jihadul akbar. Ano ang tinutukoy dito? Jihadul akbar. Kasi ang jihadul akbar, ang ating kalaban dito ay hindi natin nakikita. Hindi nakikita ang kalaban dito. Kasi ang kalaban dito ay si Iblis. Si Iblis. Alam niyo si Iblis ay pinahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala na mamuhay na napakahaba. Bakit? Dahil sa fitna. Diyan tayo susubukan ng Allah subhanahu wa ta'ala. So yan ang pinakalaban natin ng Iblis. So kailangan ay mayroon tayong jihad, struggle na para labanan natin. At ang kanyang pusto, ang kanyang sinisira ay itong mga puso natin. So kailangan ay labanan natin itong sakit na ito. Sabi ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, mamana, tunay na mayroong sa katawan ng isang piraso na laman kung ito ay mahusay. Ito ay matatag, kung ito ay
mahusay, kung gayon, ang buong katawan ay mahusay. At kung ito ay sira, kung gayon, buong katawan ay sira, sa katunayan, ito po ang puso. So, dalawang klase ang puso. Physical na heart at saka spiritual na heart. Ang tinutukoy natin dito mga sister ay spiritual na heart. Yung sakit sa puso, physical na puso, may mga gamot yan. Bigay ng doktor. Halimbawa kung may sakit ka sa puso, uminom ka ng Molnupiravir, mawawala yung sakit mo. Pero itong spiritual na sakit, kailangan talaga makakagamot lang sa iyo yung jihad mo. You have to fight it. So banggit tayo ng isa. Ilan para maintindihan niyo po itong mga sakit na ito. Ito, tatanggalin ito para makamtan natin yung iman. Sahih al-iman. Pat matanggal na ito, okay, magkakaroon tayo ng tunay na iman. Pero pag nandito, pa itong mga sakit na ito, wala tayong iman. So, tanggalin natin itong mga sakit na ito. Unang sakit na dapat nating tanggalin mga sister ay itong sakit na sinasabi na al-hasad. Sa Tagalog ay zealous o inggit. Opo. Sabi ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, mamana ang paninibugo o pag-inggit ay sumisira ng mga mabubuting amal tulad ng apoy na sumusunog sa kahoy. Kahit gaano kalakas po ang ating mga amal, pero kapag nandito yung sakit sa atin, itong hinggit ay sinusunog niya ang ating amal. Ano ang halimbawa? Itong sakit na ito ay kahit yung mga ulama natin, yung mga mualim natin, yung mga muhajir natin, ay tinatamaan nitong sakit na ito. Hindi lang mga businessman, pati yung mga murid, mga student, walang pinipili itong sakit na ito. Halimbawa, kung makapag-deliver ka ng magandang speech, magkainggit yung kapwa mo. Kapwa mong muhajir o mualim. Sabi niya, bakit siya ito gusto ng mga tao? Bakit ako? Mainggit siya. Inggit siya. Magiging dumidistansya sa'yo. At hindi mo alam, bakit ito si kapatid ko ay parang galit sa akin. Hindi niya ako binibigyan ng salam. Opo mga sister. So itong inggit na ito ay kailangan matanggal natin sa ating mga sarili. Tanggalin natin sa ating mga sarili. Iwasan natin na magkaroon tayo ng inggit. Halimbawa kung yung kapitbahay mo, kamag-anak mo ay binigyan ng rizki ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ano ang gamot dito mga sister? Ang gamot dito ay maging matuwa. Maging mapagmahal ka sa kanya. Maging mahalin mo siya. Alhamdulillah, itong estudyante ko o itong kapatid ko ay mahal na mahal ko ito dahil magaling siya magbigay ng mga leksyon. Itong kapatid ko, itong kapitbahay ito, alhamdulillah, binigyan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala ng Montero o anumang klaseng sasakyan. Alhamdulillah, mayroon akong kapitbahay na alimbawa kung magkaroon ako ng emergency, mayroon akong makausap na pwede ko ba mahiram yung sasakyan mo. Maging masaya ka sa kanya at ilingin mo sa Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, bigyan mo rin ako ng rizki na ibinigay mo sa kapatid ko na ito.
Pero iba ngayon eh. Kahit kapatid mo, magkaroon ka ng sasakyan, iba ang nararamdaman niya sa'yo. Isipin niya, bakit ikaw lang? Bakit ikaw? Matanda ako sa'yo na ikaw ang nagkaroon ng sasakyan, bakit ako wala? Iba. So dapat matanggal itong mga sister. Ano pang mga sakit? Aljaza. Aljaza, ito yung katakawat. Ang gusto mo ay lahat sa'yo. Halimbawa yung pagkain, ikaw lang kakain. Yung isa sa sipat ng mga mubaligin, mga tablig, pag kayo ay kumakain. Kasi ang kanilang style sa pagkain ay magkakasama sa isang ano. So ang style nila, yung ulam ay ibinibigay nila sa iyo yung ulam. Mas gusto pa nila ikaw ang makakain. So ang halimbawa ng jaza. Pero ang sakit ng mga tao ay kung mayroong pamimigay na ayuda, gusto niya sa kanya lahat ng ayuda ito eh. Itong pamimigay ng ayuda, halimbawa yung SAP o TAP. Imaginin mo isang pamilya. Lahat, pati yung pati yung katulong mayroon siya. Itong kapitbahay nila, wala mang isa lamang, wala na nako. Katakawan. Lagpalista. Wala sa kapitbahay niya yung tao, pero ang nilista niya lahat yung kapamilya niya. Hindi niya nilista yung ano. So, kailangan itong sakit na ito ay iwasan natin. Tanggalin natin. I-jihad natin ang ating mga sarili, mga sister. Tanggalin natin. Ano pang mga sakit dapat natin tanggalin para yung tunay? Opo. Totoo yun, sister. Al-bakhil. Ha antum haula tud'una litunfiqu fi sabilillah faminkum may yabhal wa may yabhal fa innama yabkhalu an nafsi. Na inaayan kayo na gumasta sa pagtaguyod ng inyong din dahil mayroon sa inyo na nagnararamot sa paggasta sa daan ng Allah. At ang sinuman magramot ay ang pinagkakaitan niya o pinagramot na lamang niya ang kanyang sarili. So huwag tayong maging bakhil. Yung pagsuporta mga sisters sa mga program ng tulad nito, ay yan ay gamot sa bakhil. Sumuporta sa madrasa, sumuporta sa mga sa masjid, basta sa daan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sumuporta sa mga mujahidin. Alam mo yung suporta mo. Halimbawa magdala ka dito ng isang tubig na ito, isang situk. Yan ay imumultiply ng Allah. Hindi yan nabawas. Inisip mo ba na nagbawas ka sa yung bolt, yung pira mo sa bangko, sa bolt mo, o sa pitaka mo. Halimbawa, yung 1,000 mo, kumuha ka ng 200, ay nabawasan, naging 800 lang. Hindi yun, sister. Sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala, yan ay papalitan yan, itatimes yan. Hindi mo makamtan dito sa mundo na ito. Makakamtan mo yan sa kabilang buhay. Makikita mo yan. So huwag maging bakhil. So huwag maging bakhil. So hindi ibig kong sabihin ay mamigay, ubusin mo lahat. Mayroon din karapatan yung sarili mo. Pero mayroon kasi mga tao na alam na niya yung pinakamagandang paraan sa kanyang kayamanan, pero wala, hindi siya nagbabawas. Sa hirap ng buhay,
Kalimbos ang itong pagdaan ng mga lockdown, pandemya, makatotohanan na kahit niyong kapatid niya mismo ay hindi makakain, mamatay sa gutom, ay hindi man siya magbawas. Bakhil. Ano ba? Napaghandaan niya ba yung kamatayan? Mayroon ba siyang sahih al-iman? Mayroon ba siyang ikhlas? Wala eh. Gaano kalaki ang kaniyang ilmu sa dinul Islam, pero wala siyang iman. Bakhil siya eh. Hindi siya magtagumpay. Mga sister, pang-apat, at takabur. Ito isa sa sakit, kayabangan, at takabur. Ang yabang talaga. Ako lang ang lalaki dito sa mundo na ito. Kung maglakad siya, ay inisip niya, ako lang. Kapag tinignan ka niya, nakakita ba kayo ng tao na pag tinignan ka, ang tingin niya sa'yo napakababa? Sa office, sa office. Totoo yun mga sister. Wala tamsi fil ard maraha, innaka lan takhriq al ard walan tablag al jibala tula. Huwag kang, sabi ng Allah, huwag kang lumakad, umamuhay sa kalupaan ng may pagmamataas, kayabangan, dahil sa ikaw ay katsakang walang kakayahan galugarin ang buong kalupaan sa pamamagitan ng paglalakbay, ni magkaroon ka ng kakayahan ng abutin ang mga tuktok ng kabundukan sa pamamagitan ng iyong pagmamataas at pagmamalaki. Ano ay pinagmamalaki mo? So itong sakit na ito, kailangan tanggalin natin. Lahat tayo ay nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Excuse me, Dad. Yes. Halimbawa, ang paglalakad niya parang may kayabangan. Hindi naman, para sa kanya, hindi siya mayabang. Okay lang yun. Normal lang yun. Ang tinutukoy natin, sister, naka-counter ka ba? Mayroon. May mga ulama pa rin. May ulama. Ako, marami ako na-encounter. Pagsalam ka sa kanya, ustad yun. Hindi ka niya sagot. Hindi ka niya sasagutin. Kahit kamayan ka, maramdaman mo na ayaw sa'yo dahil mararamdaman mo na hindi totoo yung mayabang, mataas. Ang ulama, mayroong pang ulama na titinang kanya doon, sabi na, ito, walang ilmo ito eh. Walang ilmo ito eh. Walang mahina ito. Titinang kanya sa likod. Alam niyo po mga sister, ang kwento kay Musa alayhi salatu wassalam, minsan nagbibigay siya ng ganito, nagbibigay ng nasihat sa kanyang mga umma. At may nagtanong sa kanya, open forum. Sabi ng Musa, magtanong kayo. Sabi ng isa sa kanyang mga tauhan, sa kanyang umma, sabi na, ya Musa, sa panahon na ito, itong generation na ito, sino ang pinakamay malaking ilmo? Natulala ang Musa alayhi salatu wassalam. Kasi inisip niya, sino kaya ang gusto kong isagot? Sabi niya, ako ay isang nabi. Kalam Allah. Nakakausap ko ang Allah subhanahu wa ta'ala. So ang sinagot niya ako ang malaking ilmo. Nagmataas ang Musa alayhi salatu wassalam, pero binigyan siya ng liso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ng Allah sa kanya, ya Musa, mayroong mas magaling sa'yo, mayroong mas may ilmo sa'yo. Nasabi ng Musa,
nagtaubat ang Musa alayhi salatu wassalam. At sabi niya, Ya Allah, pwede ko ba mahingi sa iyo na mamit ko ang tao na yan? So sabi ng Musa, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, pinapahintulutan kita na magkita kayo. Ganito ang paraan mo. Ikutin mo yung Red Sea. Red Sea. Pagkatapos, magdala kayo ng pagkain. Magdala kayo ng ulam. At yung ulam ninyo, nadala-dala ng yung assistant, ay pagdating doon sa lugar ng tao na yan, ay magiging buhay. Babalik sa buhay yung ulam na yan. At hanapin mo kung saan siya pumunta dahil yan ang lugar niya. At namasyal na ang Musa, naglakbay na siya. At noong sila ay naglalakbay na, matagal na sila naglalakad, sabi ng Musa sa kanyang assistant, sabi niya, nasaan yung pagkain natin? Dapat kumain tayo dahil nagutom na tayo. At sabi ng kanyang assistant, sabi niya, Ya Musa, agtaka ako dahil itong pagkain natin, itong ulam natin ay biglang nabuhay at lumabas at nakita ko na mayroon siyang lumalabas siya sa dagat. Sabi ng Musa, bakit hindi mo sinabi sa akin? Sabi niya, hindi mo man sinabi sa akin na sasabihin ko sa'yo. Kaya sabi niya, nagtaka ako. Sabi niya, saan? Balikan natin. So binalikan nila, nahanap nila yung isang lugar na nandoon yung isang tao na si Heather. Heather. Sabi ng mga ulama, yan ba si Heather ay isang nabi? Sabi nila, yang isang nabi. Yan ang question. Sabi nila, ano ang nabi na nakapagsambayan sa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ang sagot doon, halimbawa kung lumabas sa question and answer, kasi sabi nila mayroon daw musabba ka uli sa Aidil Adha, sa Blue Mosque, yung mga seminar, ay maaari ito isama ko doon sa question. Sino ang Nabi na nakapagsambayang sa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ang sagot ay ang Nabi Heather. So, yan. So, alam nyo na yung answer. Al-Heather. Nabi Al-Heather. Heather. Kha, dal, ra, Heather. So, namit nila ang Musa, namit ni Musa. Sabi niya, ikaw pala ang tinukoy ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Sabi niya, gusto kong maglakbay ka kasama ka. Gusto kong sumama sa'yo. So, noong sila ay naglakbay at sasakay sila sa isang bangka, mayroong isang ibon na napakalit na ibon. At dumating siya, pagkatapos uminom siya doon sa tubig. At tinitingnan ng Heather. At nung uminom siya, sabi ng Heather kay Musa alayhi salatu wassalam, sabi niya, Ya Musa, nakita mo ba yung ibon na yan? Sabi ng Musa, nakita ko. Sabi niya, Ya Musa, yan ay uminom sa tubig. At yung ininom niya, ay hindi yun ang tinutukoy ko, kundi yung tubig na nabasa ang kanyang tuka. Yung tubig na nabasa ang kanyang tuka, ay yun ang ating ilmo. I-compare mo ang ilmo natin. Itong buong Red Sea, itong ocean na ito, yan ang ilmo. Pero yung ilmo natin ay napakaliit. Kasing tulad ng tubig na nabasa ang kanyang Nagtaka ang Musa alayhi salatu wassalam. Kaya sabi niya, ang ilmo na mayroon tayo ay napakaliit. Napakaliit.
So huwag kang magmataas. Halimbawa, isipin mo, ako ang pinakamay ilmo. Wala akong makapagsabi sa atin yan, mga sister. Kaya kayo ay, itong mga mualim natin, ay hindi sila pwede magsabi na ako ang may ilmo, ikaw ay wala. Walang may ilmo, kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala ang may ilmo. So mga sister sa panampalatayang Islam, huwag tayong magmataas sa anumang bagay. Tanggalin natin itong sakit na ito. Ang mataas ay ang Allah subhanahu wa ta'ala. Imaginin mo ang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siya ang pinakamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Siya ay Imamul Anbiya. Pinakapinuno ng mga nabi. Pinakamataas ang lugar doon sa paraiso. Doon sa lugar na pinuntahan nila ni Jibril alayhi salatu wassalam nung siya ay nagmi'raj. Hindi qualified ang Jibril. Matutunaw siya. Pero ang Nabi sallallahu alaihi wasallam hindi siya natunaw. Doon niya kinausap ang Allah subhanahu wa ta'ala. Pero ang kanyang buhay ay napakasimple. Natutulog lang sa isang banig, nakatira lang sa simple na bahay. Ang kanyang mga damit, pwede man bumili ng room, pwede man siya kumuha ng mga, pwede man niyang kumuha ng kayamanan. Pumunta ang Jibril, Ya Rasulullah, gusto mo ba ang kayamanan? Bigyan ko sa iyo ng susi. Isusi mo sa mountain na ito, puro gold yan. Ginto yan. Magiging mayaman ka. Pero hindi tinanggap ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ang kanyang pamumuhay ay hindi mataas. Pagmamataas. Ang tinitinan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi yung itsura. Kundi ang ating pananampalataya. Tanggalin natin itong pagmamataas. Itong mga pag-aanda, mga sister, huwag tayong maging mataas. Al-Qasl. Ito yung isa sa sakit na mayroon tayo. Ano ibig sabihin ng kasal? Itong katamaran. Tamad tayo eh. Itong buhay natin, sa panahon na yun, tulad nitong pagkaroon ng itong cellphone. Makikita mo yung isang pamilya, lahat matanda, ina, lolo. Hanggang sa yung pinaka maliit na yung apo ko na ang edad niya ay halimbawa kung hindi ko alam kung naging 2 years pa. Marunong na manood. Nanonood siya. At katapos lahat kami. Ako naman sa akin, nag-aaral ako. Pero itong mga kasama ko, puro Facebook. Pero, pagdating ng Subo, nagigising ako. Iniiwasan ko yung katamaran. Ako, ginigising ko pa sila. Gising na, magsambayang na kayo. Tanggalin natin itong katamaran. Oras na, halimbawa, mayroon tayong seminar. Maganda ka, pumunta ka sa seminar. Ang mga tao naging tamad sila. Nag-adyan yung cellphone. Pagkatapos, wala, pinatay na lang. Maya-maya, mga sister, tumaas na yung araw. Alas 7 na, nagising ka alas 7. Yung nagising kayo na alas 4, pero hindi ka pa nakapagsambay. Tinamad ka eh. Tapos alas 7, hindi ka na nagsambayan. Ang question, mababayaran po ba? Hindi mo na mababayaran. Hinadya mo eh. Hindi mo na mababayaran, sinadya mo eh. Mahirap. Yan ang mahirap yung kasalanan na sinadya. So kailangan talaga ay iwasan natin itong katamaran na ito. Kasi kung hindi tamad yung mga kasamahan natin, nandito sila makikinig sila. Pero dahil sa katamaran,
Bakit? Kasi ang kalaban natin dito si Iblis eh. Sinabi niya, huwag ka nang gumising, matulog ka na. Oh. May bilangan ng ayuda, ang dami dati. Oh. Oh. Makamundong pamumuhay, Allahu Akbar. Oh. So tanggalin natin itong sakit na itong mga sister. Pangpito, al-ghadab. Ito pang sakit na itong mga sister ay tanggalin natin. Al-ghadab. Alam niyo, minsan ang Nabi sallallahu alaihi wasallam ay kasama niya ang kanyang mga sahaba sa masjid. At sabi niya sa mga sahaba, gusto ba niyo makakita ng taga-paraiso? Sabi ng mga sahaba, opo ya Rasulullah, sino bang hindi gusto makakita ng taong taga-paraiso? Ako man, kung mayroong para alamin ko ang kanyang pamumuhay, para gawin ko ang kanyang pa isang tao na pumasok. Yung tao na yun, normal na tao halimbawa, hindi siya kilala. Normal lang na sabi niya, yan ang taong taga-paraiso. At kinabukasan uli, sabi ng Nabi, gusto niyo ba niya uli Tapos siya pa rin ang pumasok. 3 bisis. At isa sa mga sahaba ay sinundan yung tao at kinausap niya, alam mo, mayroon kaming misunderstanding at ng aking ama. Pwede ba ako tumuloy sa iyo ng kahit 3 araw? Sabi ng isang tao, sige, pwede. At wala siyang ginawa kundi tingnan ang kanyang sa gabi, normal. Wala siyang sobra-sobra. Natutulog rin siya. Subo, magsampayan. Sa araw, nagpa-farm, nagtatrabaho. Normal. Pero bakit sinabi ng Nabi sallallahu alaihi wasallam ay taga-paraiso? Yun ang kinuwento niya sa kanya. Alam mo, hindi totoo pero ang totoo talaga, tinignan ko talaga yung amal mo, kung ano ang exist. Baka sobra yung pagbasa mo ng Quran, pagsasabihan mo ng tahajjud, pero wala akong nakita. Sabi niya, maliban lang sa ganito, bago ako matulog, lahat ng mga tao na nakagawa sa akin ng kasalanan, pinapatawad ko sila. Lahat ng tao nagkamali. Kaya itong gadab, galit at puot ay dapat mawala sa atin. Mga sister, mayroong mga magkakamag-anak, mga Muslim, na hanggang ngayon ay hindi pa rin nag-usap-usap. Galit pa rin. Dahil sa politika o panumang dahilan. Pero hanggang ngayon ay hindi sila nag-usap-usap. Galit pa rin sila. So pag dumating sa iyo ang malakal maut, nasigurado mo yung siksa ng Allah subhanahu wa ta'ala. So tanggalin natin itong galit natin. Kung mayroon man tayong misunderstanding sa ating kapitbahay, sa ating pamilya, sa ating mga kaibigan, mga kamag-anak, tanggalin natin. Magpatawad tayo sa isa't isa. Para dumating si malakal maut, dumating man dito ating kaluluwa, at tayo ay handa. Admul iman, yung kawalan ng pananampalataya dahil kulang ang ating oras, amalul qalb, yung pagkabulag ng puso. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, فَإِنَّا لَا يَعْمَلْ أَبْصَرَ وَلَكِنَّ تَعْمَلْ قُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. Dahil sa katotohanan, ang pagkabulag ay hindi ang pagkabulag ng mata. Dahil sa katotohanan, ang pagkabulag ay hindi sa pagkabulag ng mata, kundi ang nakapipinsala ay ang pagkabulag ng puso dahil sa hindi pagkaintindi sa mga katotohanan at mga aral. So dapat mga sister, sa panampalatayang Islam, itong puso natin,
Halimbawa si Ibn Bas, si Ibn Bas ay hindi man siya bulag. Pero nabulag ang kanyang mata. Nung medyo nagkaroon na siya ng edad, nagkasakit, nabulag. Pero yung puso niya ay kailanman ay hindi nagkabulag. Nakakatingin pa rin. So ang puso natin ay kahit nakaharang ay nakakapakita pa rin ang ating mga puso. So huwag mabulag ang ating mga puso. Huwag nating tingnan ang hitsura ng tao, kundi ang tingnan natin, ang dapat tumingin yung puso natin. Panglabing isa, algiba, iwasan natin yung paninirang porik. Paninirang porik, alam niyo, yan ang isa sa sakit. Pag nagkaroon ng dalawa, kahit mga ulama, kami dyan sa Blumos, pag nagkatipon-tipon kami, ang pinaka naging topic ay yung magkapatid, si Al-Aminullah at saka si Mahdi. Paninirang puri. Sabi ko, bakit? Tayo ay mga ulama, tayo ay nag-uusat. Bakit binabanggit natin dito yung kapatid natin? Na yan ay akidah. Akidah nila yan. Asaira, akidah. Huwag natin, huwag tayong manira. Iwasan natin yung makapagkwento ng agin sa ating kapwa. So, tanggalin natin itong sakit na ito. 12 arya. Yung pagmamaraya. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Fawailul lil musallin, alladhina hum an salatihim sahun, alladhina hum yuraun. Sa makatuwid, matinding kaparusahan at kapahamakan sa mga yaong hindi nagsasagawa ng sala na ang mga yaong nagsasagawa ng sala ng may pagkukunwari na walang pagiging taimtim na ito, na hindi nila ito ginagawa sa tamang kaparaanan at wala ito sa tamang oras na itinakda. Sila ang nagsasagawa, mga yaong nagsasagawa ng kabutihan ng lantara para lamang makita ng tao. Ito. Kaya ako pumupunta sa seminar para makita nila na napakaganda damit ni yung uniform niya. Hindi siya na-absent, nandun pa siya sa para makita nila na marunong ako magdala, magaling ako magsagot. Dapat tanggalin yung mga sister. Alahikad, yung masamang hangarin, algiz, panloloko, pang-15, kahit hanggang dito lang tayo. Azwajin, paghihinala, ito ang isa sa sakit na dapat iwasan. Ya ayyuhalladhina amanu ijtanibu katsira min adh-dhanni inna ba'da adh-dhanni ithm wala tajassasu wala yagtab ba'dukum ba'dan ayuhibbul ahadukum ayyakulla lahm akhi maitan fakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. O kayong mga naniwala sa Allah at sa kanyang sugo, sumunod kayo. Iwasan ninyo ang karamihan sa mga haka-haka na masama laban sa mga panampalataya, dahil ang ilang haka-haka ay kasalanan. At huwag magmagmang at huwag ninyong matahin ang dangal ng mga Muslim o magsiraan sa isa't isa, at huwag banggitin ng iba sa inyo, sa iba ng palihim, ang anumang na hindi niya nagugustuhan, dahil naisba sa inyo napakainin siya ng kanyang kapatid na patay na laman ng kanyang kapatid. Walang gusto sa atin nakainin natin ng bangkay ng ating kapatid, at kayo mismo ay kinamumuhian ninyo na kung kaya kamuhian ninyo itong paninirang purik sa Kanya at matakot sa Allah sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanyang pinag-utos at pag-iwas sa Kanyang pinagbawal. Katyakan ang Allah subhanahu wa ta'ala ay at-tawab, ibig sabihin pagtanggap at pagpatawad sa sinumang magbabalik loob sa Kanyang mga
alipin ng mga manampalataya, si ay rahim, napaka maawain na ganap na mapagmahal sa kanila. Paghinala mga sister, yan ang sakit. Yung sinususpek mo ang kapwa mo, Allahu Akbar. Datar ka, parang kinakain mo ang sapo, yung katawan ng patay. Imaginin mo, itong halimbawa ng sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hindi mo ba kinamumuhian? So kamuhian mo yung paghihinala. Inihinala mo siya, ito si Ustad ay siya. Ito si Ustad ay siya ganito, ito si Ustad ay Sophie. Huwag kayong ano sa kanya. Ito si ano ay ano ba yan, tagan yung ano. Maraming ganyan Ustad, sa FB pa lang, mga ulama ang ito, sinisira mo ang kapwa mo eh. Itong sakit na ito ay tanggal. Yung sinususpect mo, kinukwento mo, ganito. Maubos mo yung, mapatay mo yung hindi pa ipinanganak dahil diyan. So ingatan natin itong paghinala mga sister. Maiwasan natin talaga itong sakit na ito. Mahigpit na ipinagbabawal. So dagdag na natin ang isa, yung karahiyatul maut wa hubud dunya. Itong isa sa sakit natin. Ang Nabi sallallahu alaihi wasallam ay minsan ay nagkwento. Sabi niya sa mga sahaba niya, sabi niya, panahon ay napakalapit, sabi niya, na kayo ay pag-aagawan. Pag-aagawan kayo ng inyong mga kalaban. Sabi ng Nabi, na tulad ng kanilang pag-aagawan doon sa pista, sa pagkain. Minsan tayo ay nagugutom, na may mga pagkain dito. At pinag-aagawan natin, yung fried chicken, pinag-aagawan natin. Sabi ng mga sahaba ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ito ay address ito sa mga sahaba, pero address sa mga ummah. Sabi nila, ya Rasulullah, dahil ba sa malit ang aming bilangan? Sabi ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, hindi. Malaki ang inyong bilangan. Pero kasing tulad niya yung mga bula-bula sa dagat. Alam niyo yung bubbles na yung alon, sumusunod lang yung ano. Okay? Wala kayong lakas eh. Dahil ang inyong buhay, ang inyong puso ay nabalot sa sakit, alwahan. Sabi ng Nabi, sabi ng mga sahabat, ya Rasulullah, ano bang sakit na alwahan? Karahiyatul maut wa hubud dunya. Katakutan sa kamatayan at pagmamahal sa mundo. Ito ang sakit na ito. We are billions. We are almost 2 billion. Pero bakit hanggang ngayon ay pinag-aawan tayo ng mga Yahudi? Hindi niyo ba naramdaman sa Palestine? Yung paano patayin yung mga kabataan, yung mga kababayan nire-rape. Pero ang bilang natin ay billion tayo. Ang dami ng mga Muslim. Napakarami natin. Pero wala tayong magawa dahil tulad ng sinabi ng Nabi. Dahil doon sa sakit na yun, hindi gagalaw ang Emirates. Dahil sabi nila, hindi kami makikialam diyan dahil itong kingdom namin, kailangan talaga hindi namin maging kalaban ng Amerika. So kailangan itong kayamanan namin. Takot tayo mamatay. Bakit tayo takot mamatay? Siyempre takot tayo mamatay. Pero dahil kulang tayo sa amal. Walang magandang amal na iharap natin sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. So yun ang nangyari. Sa panahon ng Nabi, tapos sumating ang Umar alayhi salatu wassalam.
hindi pa dumating ang Umar sa lugar na bibisitahin niya, yung mga Muslim ay nagsuko na sa Islam, pumasok na sa pananampalatayang Islam. Dahil wala sa kanila itong sakit na ito na alwan. Wala sa kanila itong sakit. Pero sa panahon natin, so mga kapatid sa pananampalatayang Islam, mga sister, ayusin natin ang ating pananampalataya. Paghahandaan natin. Paghahandaan natin. Itong buhay sa mundo ay napakaisip po. Yawma la yanfa'ul mal wala banun illa man atallah biqalbin salim. Sa araw na wala ng pakinabang ang kayamanan. Kahit gaano karami ang iyong Mercedes, gaano kalaki ang iyong mansion, yung pera sa bangko, yung gold mo, yung mga anak mo na mga engineer, mga doctor of medicine, walang pakinabang, walang maitulong sa iyo. Maliban sa kanya na dumating sa Allah, malinis ang kanyang puso, malinis ang kanyang kalooban, ligtas anumang di pagkukunwari. Wala sa mga karumal-lumal na gawain. Kalbun salim, matatag na puso. Kaya gamutin natin itong puso natin. Matatag na puso. Malakas ang anyang iman ng takwa sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga sister sa panampalatayang Islam. For the last, al-adrak, pang-anim. Maunawain natin, we have to understand, napakalapit ng panahon na tayo ay mamatay. In a breath that we have, in a breath habang tayo ay hinga, lumalapit tayo sa kamatayan. Maunawaan natin mga sister, ang nagawa nating amal, maganda man o masama, ay papakita sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng paghukom, dahil ihuhukom yan. Maunawaan po natin na tayo ay binabantayan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa buong buhay natin. Walang amal na makakatakas sa kanyang gantimpala, magandang amal o masamang amal, gagantimpala ng Allah subhanahu wa ta'ala. Maunawaan po natin na walang pira, walang posisyon, walang katsanyagan, walang kayamanan ng kayang bayaran ang ating daan papunta doon sa impyerno. Maunawaan po natin, walang iba kundi ang ating iman, ang kagandahan, ang kalbun salim natin, ang makakatulong sa atin. Sana po ay maunawaan po natin, tayo ay mananagot po sa kabilang buhay sa Allah subhanahu wa ta'ala. Inshallah, i-continuous natin sa mga panahon na ma-invite ninyo ako. Inshallah, i-continuous ko ito. Tapusin ko itong series. Ito yung preparation. Mayroon pang number 7. Yung Al-Islam huwa an-nafsik. Ang Islam. Pero doon ko na lang ituloy. Pagkatapos ay series number 2. Pagka papasukin po natin yung tayo na ay mamamatay na. May sakit na tayo. Ano ang dapat nating gagawin? At tapos pag namatay, ano ang gagawin natin sa namatay? Paano tayo magligo? Paano natin sa babae, sa bata, sa matanda, paano natin lilibing? So diyan po magtatapos. Aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu was-sami'ul 'alim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. A'udzu billahi minas shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لنا ذنوبنا
اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربنا صغيرا ولجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا أرحم الراحمين ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين واغفر لنا يا الله فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك عافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك عافية في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين اللهم ارحمنا موتنا واجعل قبورهم من رياض الجنة ونور لهم في قبورهم يا الله يا الله يا رب العالمين يا أرحم الراحمين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آخر الدعوة السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.